Welcome sa Dris TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and Paolo Abilino. So since araw ngayon ng linggo, alam kong ang dami na naman pong nag-aabang ng mga paayuda po sa gagawing jogging ni Kim and Paolo. Pero maulan po kasi ngayon mga kakimpaw, kaya siguro postpone muna yung jogging nila, and for sure ay sa gym na lang sila nag-workout para syempre 'di ba meron pa rin pong exercise na nangyari ngayong linggo. Sabi nga po ni Jingham Bells Vlog, credit sa post mo sis, yung alam ko namang maulan pero nakaabang pa rin ako kung may jogging ang Kim Pao. Same lang tayo sis, no? Nag-aantay din ako kanina pa nung jogging session ni Kim and Paolo Abilino, pero wala tayong makita baka mamaya postpone talaga siya, no? Pero hopefully nakapag-workout naman sila together para kahit papano nakapagpapawis pa din naman sila. Sayang no, hindi nakasama yung panahon. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol nga dito sa contract signing ni Paolo Abilino sa Star Magic. So diba doon sa topic natin kahapon na 2 days to go na lamang pipirma na si Paolo Abilino. So siguro Lunes, bukas, no, yung contract signing ni Paolo. So, tingnan na lang natin yan mga kakimpaw. And sabi nga ng isang Kimpaw page dito sa Facebook, hintayin na lang natin yung contract signing ni Pao sa Star Magic kung kailan man yan. Tapos, syempre, tatanungin si Pao kung sino ang gusto niyang maka-work. Tapos, sasabihin ng mga Kimpaw na pumunta doon na si Kimi. Huwag naman sanang sabihin ni Pao na si Kimi na naman, katulad nung press conference ng Elevator na sabi ni Pao gusto niyang gumawa daw ng sci-fi movie, tapos tinanong ng press si Pao kung sino ang gusto niyang makasama sa movie. Nag-suggest yung isang press na si Kimi daw. Tapos yung sagot ni Pao, si Kimi na naman. Kalokang daling magsawa ni Pao porket nagka-work na sila ni Kimi sa Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Si Pao pa, iba-iba yung sagot. Katulad sa Elevator, nakasama niya si Kylie. Sagot ni Pao, si Kimi na naman. Tapos, yung interview ni MJ sa kanilang dalawa nung What's Wrong with Secretary Kim. And then, may tinanong si MJ about kay Pao at sagot ni Pao, hindi mapapagod, makatrabaho ka. Sabi ni Pao kay Kimi, talaga ba? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kayo din naman, di ba? Hoping and praying na mapunta na si Kimi sa totoong mahal niya, na hindi lang siya mahal dahil sikat siya, kundi yung totoong mahal siya dahil si Kim Chu siya. So, maging positive na lang tayo sa mangyayari sa contract signing ni Paolo Abilino. And alam ko si Chinita Princess ulit yung pipiliin niya doon. And di ba nagbago na po yung sagutan ni Paolo Abilino nung time na meron silang mga promotion sa kanilang pelikula na My Love Will Make It Disappear. Sabi ni Paolo Abilino, si Kim na lang muna. Kami na lang daw muna ni Chinita Princess yung magpa-partner, 'di ba? So bukas abangan na lang natin kung ganun pa rin yung sagutan ni Paolo Abilino. And yes mga kakimpaw, tayo naman yung gusto natin for Kim Chu, yung the best talaga, no? Yung lalaking talagang mamahalin po siya ng seryoso, ng tapat, yun bang hindi po nagsasawa sa kanya. Kasi ang true love talaga, hindi po yan nagsasawa talaga forever talaga yan Yan po yung
feeling, yan yung pakiramdam ng taong nagmamahalan, and yan yung hino-hope natin for Chinita Princess. Hindi po ba? And sana eto na yon mga kakimpaw. Sana si Paolo Abilino na yon, di ba? Ipag-pray natin na siya na yung lalaking pinagpipray natin kay Chinita Princess. Kasi merong mga ibang mga fans na parang kino-question pa si Paolo Abilino. Di ba? Hindi naman natin maalis yan sa mga fans kasi nga po natuto na sila. Kung baga parang nag-aalinlangan sila sa mga lalaki for Chinita Princess. Pero ito lang yung tatandaan natin mga kakimpaw, kung red flag po si Paolo Abilino kay Chinita Princess, tingin nyo po ipagpapatuloy pa ni Chinita Princess yung pakikisama niya dito sa taong to? Di ba hindi? Kaya kalmahan lang natin mga kakimpaw, ang nagkakaunawaan at nagkakaintindihan dito walang iba kundi si Kim and syempre si Paolo Abilino. Next topic naman, pag-usapan natin itong tatlong malalaking project under po ng Dreamscape. Sabi nga dito sa post ni Winsky Hollow Block Seller, sobrang saya at kilig namin para sa paborito naming #KimPao Couple. Talagang bagay na bagay sina Kim and Paolo. Nakaka-inlove ang chemistry nila. Then meron ditong nakasulat na 3 bagong show aabangan sa Dreamscape Entertainment. Then makikita nga dito yung picture ni Chinita Princess and Paolo Abilino na naka-blurred. Ibig sabihin 3 malalaking project yung makukuha ni Chinita Princess under entertainment, kaya napapirma po si Paolo Abilino. Isang napakalaking pasabog at sorpresa po nito sa mga KimPao Nation and supporters na nagmamahal syempre at sumusuporta sa tambalang KimPao. Hindi biro yung 3 malalaking project under po ng Dreamscape, tapos si Kim and Paolo Abilino yung bida. Nakakatuwa naman yun at nakaka-excite mga kakimpaw. After po ng ilang buwan na nabakante ang tambalang KimPao, eto't may good news na naman sa kanilang dalawa. And after nga po ng announcement na yan dito sa Facebook mga kakimpaw, ang daming masasayang KimPao Nation ang napakomment sa naturang post. Hindi na nga daw sila makapag-antay sa 3 malalaking project ni Kim and Paolo. At ang nakaka-excite lalo dito, ano ba yung mga storya ng 3 malalaking project na yan for Kim and Paolo? Nako, yan po yung dapat nating abangan mga kakimpaw. I'm sure ikakagalak to ng mga puso ng KimPao Nation natin na laging nag-aabang, nakaantabay sa mga ganap po kay Kim and Paolo Abilino. Sulit naman yung pag-aantay pala natin mga kakimpaw kasi ang daming binubuong project para po sa kanila. Meron pang series na kung saan sinasabi na di umano ay maglalaking taping daw sa Cebu. At naghahanap nga po ang Dreamscape ng mga Cebuano na talented, male and female, parang 20 to 55 years old yan. Basta marunong kang umarte mga kakimpaw, pasok kayo sa hinahanap po ng Dreamscape. Basta Cebuano ha. So, anong masasabi niyo dito mga kakimpaw? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.